pinaunawalan sa akin ng Panginoon na siya at siya ang makapangyarihan. Ang dokumentaryong ito ay tatalakay sa katutubong panggagamat. Ano nga bang psikolohiya sa likod ng katutubong panggagamat sa mata ng masang Pilipino, katutubong manggagamot at sa mga profesional na manggagamot? Yung mga katutubong panggagamot, yun po yung mga kilot, tawas, albularyo, mga pahanap, Kung para sa akin din yung mga nag-aalbularyo, yung mga gumagamit ng dahon-dahon para manggamot, gano'n. Ayon sa isang pag-aaral ng Universidad ng Pilipinas ukol sa katutubong paggagamit, ito raw ay pamamaraan ng pagliro kung saan matutunghayan ang yaman ng kaugalian, paniniwala, kaisipan at filosofiya ng mga Pilipino. Pagdating sa kanilang kalusugan at sa paggamot ng kanilang mga sakit, ang mga nasa paligid nilang mga halaman at iba pang hanap na kalikasan. Ayon sa iba't ibang pag-aaral, ang katutubong panggagamot raw ay hindi malinaw kung kailan nagsimula dahil wala pang natatagpuan ng mga lumang kasulatan na nagsasaad kung gaano na talaga ito katagal ginagawa ng ating mga ninuno. Ngunit malinaw na ang katutubong panggagamot ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Pilipino dahil ito ay matatagpuan sa buong Pilipinas. Magkaiba man ang tawag dito sa iba't ibang wika at sari-sari man ang estilo na ginagamit sa iba't ibang isla, hindi may kakaila na mga katutubong manggagamot ay pareho ang pinag-uugatang prinsipyo ng pagpapagaling ng karamdaman. Ang mga taong nabibilang sa mga katutubong manggagamot ay tinatawag na albularyo. Sa ilalim nito ay ang mga manghihilot, mangtatawas, nagpapaanak, at manghihilot. Nagkaroon dati ng appendix. Appendix na pala yun kasi yung una sakit ko ng tiyan, inalbularyo muna ako. And hindi naman gumaling kaya nagpa-hospital na. Kadalasan ng mga nakakaranas ng katutubong panggagamot ay hindi may paliwanag kung paano sila gumaling. Ang alam lang nila ay bumuti at gumaan ang kanilang pakiramdam pagkatapos silang magpahilot at sundin ang payo ng albularyo ukol sa halamang gamot at tamang pagkain. Aming nakapanayam ang mga manghihilot, pangtatawas at nagpapaanak na sina Lolo Roberto, Lola Rose at Aling Tuting. Ako yung nagsimula magagamot noong 1980. Kasi noong 1980, nung ako yung umakyat doon sa isang holy place na yun sa Sacrifice Valley, pero sa Bataan, taglay ko ang isang sakit na mahirap gumutin. Kasi ako dati asthma victim ako. Pero nakapagtataka nung ako dumating doon. Wala akong naramdaman na habang ako ito umaakyat sa mataas na bundok na yun. Hindi ko naramdaman ang anumang hingal o anumang problema na koneksyon sa asthma. At ang isang kapagtataka, nung ako'y nandun, dumating sa akin na aksidente na may isang tao dito na nabundol ng jeep. Siyempre tinulungan ko siya kumpare ko Hinilot-hilot ko, hindi ko naman sinasadya. Gumaling siya. Kaya pagbuhat noon, napabalita na ako'y nangihilo.
Kaya lahat ng maaksidente doon sa court, naglalaro, dito ang takbo. Ang mga batang nakapa, ang mga batang maliliit na may pilay, dito ang takbo. Ngayon, sa katagalan na pagtulong ko sa mga tao, na-research ko. Gawa sa inyong tanong kung anong mga pamamaraan, dapat maghilot ka sa tao. I-blood pressure mo ba? Kasi baka mamaya, yan ay high blood yan. Pero ako, kaya ano siya, wala naman akong blood pressure, hinihilot ko, wala naman aksidente, magaling naman. Ang ginagamit ko mga panggagamot, yung mga kahoy na tuba, langis, wala. Yun ang tinatapal ko sa kabinda. Pag dahon ng tuba, itapal ko doon sa mga grabing na pinsala sa kabindaan. Yun lang, okay na. Maraming yan. Ang ginagawa ko, naglalagay ako dito sa lamesa ng bawal ng tubig. Sinukuhan. Tapos dinadasalan ko. Nagdasalan ko ang panay at nakapagdasalan ko sa pangalan ng sama. Hinihiling ko si taas. Kay Mama Mary. Sana ang mga hihilingin ko sa iyo na pagandang karamdaman na. Tulad po ng pag ano ko sa kanya na sana ipagkaloob ko ninyo sa inuwalitan at ang kamay, babasbasan ko sa magitan ng aking kamay. Yung tubig na ito magigamo kaya ng karamdaman. Ayun. Ipagkaloob ko ninyo sa akin. Yun na naman po ang karamdaman. Ganun nga. Tapos puputulin ko ng tatlo yung kandila. Pag naputol ko yung tatlo, ilagay ko sa suksara. At saka, itandan ko ito. Halimbawa dito. Tandan ko dyan. Tapos sabihin ko, pagkaloob ko ninyo na magiging nakatutuwarin mo ang hihiling ko sa inyo. Pagtapos niyan, may tubig kasi sa harapan ka, no? Pagtapos ko natunaw na yung isa, gusto yun. Sabay gusto yun. Kuha ulit ako ng isa pa. Balik ako dito kasi. At ganun na rin ang gagawin ko. Gandang ko ulit sa pangalawang kandila. Pag natunaw, bubuhos ko doon. Sa pangalawang kandila. Ganun din yung isa. Balik tatlo na yan. Pag nabuhos ko na lahat yun, ang kunin ko rin isa-isa. Ang binuhos kong kandila na yun doon sa nato. Titignan ko kung ano ang nakalagay ko. Sabi ko, kung anong nakikita ko, sabihin ko sa kanya. Ako nga pinaglaruan ko ngayon, sabi ko sa kanya. Eto pa ako lumalabas na babae. Galit na galit sa inyo. Kaya ako yun. Ang pulupot ang puso, di ba? Hindi si Sarian nila yan. Pinauupo ko lang yan dyan sa baldi. Inudukot ko yan na padahdahan. Binubuk ako. Inudukot ko yan. Gadi ganyan, no? Lima, nakaupo ka dyan. Padukot yan na ganyan. Ang ano niya, dahil talagang kung walang pera sa hospital, si Sarian sila. O, inaano ko yun. Sige, yari mo. Pag alam ko ng live na yun doon sa Perta, saka ko yung pinahihiga, hindi nakaganon na. Sabay na pinahawakan ko dito, dandahan, saka dito, labas. Kahit anong laki niyan, anak, bakit lumalabas? Oh.
Eh, sa tingin ko siguro, pinakunawalan sa akin ng Panginoon na siya at siya ang makapangyarihan. Kasi ang modernong panggagamot, kasi dito sa therapy na dinanas, nakita ko sa Bilona Hospital, may mga gamot sila na ina-apply bago ang tao, kung anong mga sistema, hilutin nila, o hilahin nila, o ano. So, kahit na anong klaseng kawawakan, kung wala kang patubay ng Diyos, ewan ko lang, maaaring matulungan mo rin. Kung iba talagang yung may gabay ka. Kasi pag ikaw ay may gabay, walang iniwan siya sinabi ni Jesus Christ sa isang taong may sakit na matagal na nag-antay sa kanya. Pagdating sabi niya, matagal na kita hinihintay kasi magpagamot ako sa iyo. Nawakan siya ni Jesus Christ sa kamay, pinatayo. Wala ka naman sakit umuwi ka. O ano yung ibig sabihin doon? Mas gusto ko pa rin yung tradisyonal. Kasi yung tradisyonal, sa hospital, kahit maano nila, dinadaan nila sa gamot agad kahit maliit pa yung daanan, ipinapaano na nila ng yung pasukan na nila or pinlist na sinasabi. Ang traditional midwife na sinasabi, pag yung malamig ba, yung malamig ang katawan, sinusub-sub nila yan, yung mainit, painumin ka ng luya. Ang panghihilot sa kulturang Pilipino, sabay yan magbuhat sa pool. Wala pang mga doktor. Hilot ang umiiral sa tao Yan, sa Bible yan. At hindi lang hilot. Kay Jesus Christ, hinahawakan na ang tao, gumagaling. Di ba? Taong patay, binabangon. Sabi niya, tulog lang. Yan ang may pandon Kaya, ang hilot, kasabay sa tao nung mga panahon pa, na wala pa mga doktor, wala pa mga ano-ano, hilot na mga ginagawa ng mga tao. Mas una ang kultura ng hilot kaysa mga moderno ngayon. Maniwala kayo sa akin. Yung mga modelong mga hilot na yan, hindi natin malalaman yan kung anong estilo nila. Kasi, ano mang gawin mo kung hindi ka patubayan, wala. Hindi ka mag-successful. Or bakit naman noong araw, sa mga bundok pa nabubuhay ang bata, wala pang doktor nun, walang hospital, bakit mga sila, yung gano'n ang ginagawa nila na nanganganak, normal. Ngayon na lang naman yun sa dami ng mga nagsipag-aral na Ating narinig ang paniniwala ng mga katutubong magagamot. Ngayon naman, ating alamin ang saloobin ng mga profesional na mediko tungkol sa bagay na ito. Ang katutubong panggagamot ay isang tradisyonal na paggagamot noong unang panahon nung wala pa tayong access sa modernong medicine. Ito ay ginagamit na paunang lunas, lalo na sa mga malalayong lugar dahil walang mga gamot doon. Gumagamit ito ng mga sari-sari mga dahon at mga ritual na pinag-aralan ng mga katutubong manggagamot or albularyo. Naswertehan ako at ako ay nakapag-training sa isang government hospital at dahil doon, mas na-expose ako sa mas maraming klase ng sakit sa balat at saka sa ibang mga karamdaman. At dahil dito, mas naging competent ako para makapagturo sa mga ordinaryong tao para maturuan kung paano umiwas sa mga sakit. Siyempre, nakatulong din tayo dahil nakakapaggamot tayo sa mga hindi alam kung paano gagamutin ang kanilang sarili.
Para sa akin, syempre, mas epektibo ang modernong panggagamot dahil ito ay proven na at suportado ng pananaliksik. Suggest pa ito. Bakit? Wala namang imposible kapag ano, may iniwala. Napatalahan mo naman na yun. Pagdating naman sa faith about God or doctor, syempre may faith naman ako kay Lord kasi siya nga yung may hawak ng life natin, ganyan. Pero, syempre, kung may sakit ka rin, kailangan mo rin lumapit sa doktor. Pero, syempre, at the same time, nag-pray ka kay God na sana, napagaling ka, ganyan. Pero kung sino yung mas mangingibabaw, feeling ko, para sa akin yung faith kay God talaga. Kasi siya nga yung may hawak ng life. Kahit anong bisa ng gamot, kung talagang bibigyan ka, hindi ka bibigyan ng pagkakataon na sa itaas, useless din ng gamot. Kaya kailangan, manalangin ka para sa kanya kasi siyang nagbibigay ng sa atin. Siya hiram lang itong buhay natin. Matapos makita at marinig ang iba't ibang pananaw, ating makikita ang paglutang ng paniniwala ng mga Pilipino sa manggagawa ng may kapal. Sa mga argumentong binibigay lalo ng mga katutubong manggagamot, lumulutang ang paniniwala sa kapangyarihan ng mga Pilipino. Ngayon naman, ating alamin kung ano ang masasabi ng iba't ibang relihiyon tungkol sa paggagamot at sa pananampalataya ng mga Pilipino. I don't really want it to discount yung mga manghihilo, nagkatawas. I mean, for me, the very reason why they are still existing until now is because there is something good that is coming out of it. Meron din tayong mga tradisyonal na paniniwala na tungkol sa mga espiritu, tungkol sa mga engkanto at kung mga ano pa. Ngayon, ako personally, I'm not really that convinced about their existence, even though I do recognize the existence of evil spirits because sa Biblia nakasulat naman talaga about evil spirits. However, it may manifest itself in different kinds and in different situations, and that depends from culture to culture. However, I see that if people believe and people are getting better through these people, so there might be some truth into that we cannot really just simply discount it. Sinabi mo rin yung healing mass, sa akin naman is the healing mass is what I, for example, anointing of the sick, and also pray overs. For me, I believe that its benefit it's really more spiritual rather than physical. Sa akin yun ang benefit na para sa akin ay ang mga tao na naibigyan ng anointing ay hindi lamang para sa kanilang na sila ay gumaling sa kanilang iniinda o sa kanilang sakit, pero siguro maihanda rin sila spiritually na matanggap na magdasal sa Panginoon kung what is God's will for them, whether they get healed physically or at least even if they don't get healed physically, then at least they get strengthened to be able to face the challenges ahead. Siguro for me as a priest, my contribution is number one is the sacrament of the anointing. Yun ang aking contribution na nakakapagbigay ako na, of course, from ng Espiritu Santo, ay nakakapagbigay ako ng paggaling, lalo sa spiritual na aspeto ng buhay ng isang tao. But also at the same time, also as a priest, because I also visit people who are sick, give communion to them. So I also somehow also help them in talking to them, asking them how are they. Siguro, psychologically, meron din tulong yun na
alam nila na may pare na nandyan na handang tumulong sa kanila sa oras na kanilang pangangailangan, lalo na kung sila ay isa. No, wala pa akong experience na dumediretso sa akin. May mga tao na pumupunta sa akin for example, kasi sa New Zealand, every second month, we have an anointing house na kung saan lahat ng tao pwede silang magpa-anoint ng holy oil, pwede silang mag-avail ng anointing of the sick, kahit hindi man sila talaga may sakit physically, but they're all welcome to receive the anointing. So, but usually, it's not that they come to me first to receive the anointing before they go to a doctor, for example. Usually, that doesn't happen. Usually, what happens first is they go to a doctor, and then I visit them, and then I give them anointing. So, wala pa naman yung nauna. Maliban sa mga herbal na medisina, nakakabit sa katutubong paggagamot ang matinding pananampalataya. Sa kabila ng pagtangkip ng mga Pilipino sa makabagong medisina, nangingibabaw pa rin ang matinding pananampalataya ng mga Pinoy sa may kapal. Da, da,